Hello po mga kapatid, brothers and sisters. Kumusta na po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome po sa ating vlog sa YouTube channel natin. Ano po yon? God's Healing Mission by Bro Angel. Ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, kailangan po natin muna ng pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Si Yahweh aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ng bagong kalakasan at sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan sa matuwid na landasin, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Sa harapan na lingkod mo, ikaw may handang dulang. Ito'y ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. Pati na ang saro ko iyong pinaapaw. Tunay na pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa akin tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Yes, namnamin mo kapatid ang awitin yan. Ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang ating Pastor, hindi ka magkukulang kapatid, maniwala ka. May kapangyarihan siya sa lahat ng mga nagsisisit, nagbabalik loob sa Kanya. Iingatan ka kapatid, dahil siya ang ating mabuting pastol. Yes, thank you Lord, thank you Jesus. Yes, pinaapaw niya lahat ng mga blessings. Makapangyarihan siya kapatid. Makapangyarihan ang ating Diyos na buhay kung nakalalang siya ng langit at lupa. Ano pa kaya ang maliit na problema mo na hindi niya kayang ibigay sa iyo? Amen! Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Hi! Hello po, kumusta na po kayo? Ayan, muli. Welcome po sa ating YouTube channel. Kumusta na po kayo? Long time no see, sabi ko nga, no? So, ano po yung topic natin ngayon? Ang topic natin sa topic number 27 na po pala tayo, ang bilis ng panahon. Ayan, MECQ pa rin dyan. But bago po lahat, ang God's Healing Mission po natin na YouTube channel, ito po, ang pinaka puso ng God's Healing Mission natin ay kaligtasan. Paano maligtas ang mga tao sa kapahamakan? Paano maligtas sila sa dagat-dagatang apoy? At ito pong God's Healing Mission ay magbibigay ng mga karunungan natin. At tandaan nyo po sabi ni Jesus, ibibigay niya lang yung karunungan na yan sa lahat ng mga nag-aasal bata. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin na yung mga talagang nagbibigay ng oras, nagpapakumbaba, umaasa sa Diyos. Magbigay ka ng oras kapatid na mag-asal bata ka na umasa ka sa Diyos. Tandaan mo, pag umaasa ka sa Diyos, ang Diyos, bibigyan ka niya ng biyaya. Amen? Muli ito po si Brother Angel Santos, ang inyong Catholic Church Defender, lay minister po, LSJM, Catholic Charismatic Community Preacher po. Alam nyo, napakabuti ng Diyos sa mga pinagdadaanan natin ng pandemic na to. Wala ka masasandigan, wala ka magagawa. Kung may problema ka ngayon, ibigay mo sa Diyos, huwag mo shoulderin yan. Pag binigay mo sa Diyos yan, gagaan ang pakiramdam mo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Welcome once again sa ating vlog. Ito pong vlog natin, anong vlog to? Video number or topic natin number 27. Nandito pa rin po tayo sa mga kasalanang isip sa salita at sa gawa at sa ating pagkukulang. Kaya lagi ko sinasabi, ang mga tao nagsisisi sila pero hindi nila alam kung ano yung ginagawa pa nilang kasalanan. Kaya ito po ay napakalaking biyaya ng Diyos ngayon dahil nalalaman mo kung ano pa yung mga kasalanan mong nagagawa. Ngayon, nandito po tayo sa pagkukulang. Natapos na po tayo sa isip, salita, at sa gawa. Kaya sabi ko nga lagi, please, i-share mo kapatid. Dahil itong vlog na to kapatid, Diyos
sabi ko nga lagi, hindi mo maririnig ang mga karunungan ng Diyos. Ito yung mga aral na punong-puno ng aral ng galing sa Biblia mismo na hindi mo narinig sa buong buhay mo. Magugulat ka na lang, yung palang ginagawa mo ay malaking kasalanan, may connection pala sa kaligtasan mo. Amen ba? Kaya nga i-share mo to, i-click mo, mag-subscribe ka, i-click mo po ang subscribe bell button at yung notification para lagi kang updated. Pag nag-updated ka po sa video ito, nalalaman mo yung yung mga kasalanan dapat iwasan para sa ating kaligtasan. Amen? So nasaan na po tayo ngayon? Nandito tayo sa mga kasalanang pagkukulang na. Dati mga isip, salita at sa gawa. Ang akala ng ibang tao, wala naman akong ginagawang masama eh. Yun ang tinatawag nilang sin of omission. Hindi masyadong napapansin ng mga tao at hindi na masyado natin naririnig ito sa ating banal na misa nga dahil kokonti ang oras ng ating mga kaparian. So kami po ngayon bilang mga lay ministers, charismatic po, kami po ngayon ang katulong na simbahan para kami po naman ang magbigay ng additional aral para sa ating kaligtasan na nasa Biblia. Amen! Ngayon, yung sin of omission ngayon, yung sinatawag nating pagkukulang natin na hindi natin alam na nagkakasala tayo, yung po bibigyan ko po ng mas malawak na pagpapaliwanag yun sa susunod na vlog. Pero ngayon, mag-uumpisa na po tayo na pwede ka magkasala ng kasalanan ng pagkukulang o sin of omission tungkol naman sa responsibilidad mo bilang magulang. Responsibilidad naman ng mga anak sa magulang at magulang sa mga anak. Hello! Ready na ba kayo? Kakaiba po ito. Sabi ko, please i-like mo at i-share mo to sa lahat ng mga tao, sa mga friends and relatives mo. Marami tayong matututunan na never heard in your entire life. Kasi po lahat po biblical. Hindi natin natututunan to kung saan-saan man school. So dito po malalaman natin ano ba talaga totoong aral at utos ng Biblia para sa mga magulang naman at sa mga anak. Kasi pag hindi mo ginawa to, yun ang kasalanan na tinatawag nating sin of omission. Amen! Ready na po ba kayo? So sa lahat ng mga nanonood, tawagin nyo na po yung mga anak nyo. Hindi lang po ito sa mga magulang. Ito po ay para sa anak din, para malaman nila kung ano yung tinuturo ng Biblia. Kasi po lahat tayo gusto natin maligtas ang anak natin, di po ba? Gusto mong maligtas magulang, gusto mong iligtas ang anak mo. Ito na ang pagkakataon mo kapatid, para malaman mo kung ano yung turo, kompletong turo para sa kaligtasan ng iyong mga anak. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Umpisa na po natin, ano ba yung mga aral, ano mga turo ng Biblia tungkol sa magulang? Umpisa natin sa magulang muna, maya-mayaning anak. Ano ba yung turo sa mga magulang? Ayan, pakinggan natin. Makinig po kayo, lahat ng mga magulang. Tawagin mo na lahat ng mga magulang dyan para makapakinig. Napakaganda po ng ating topic ngayon. Bibihira niyong marinig ito sa buong buhay niyo, lalo na yung mga Katoliko sa buong mundo. Walang aral po naririnig. Anong tanong natin? Topic 27. Ano ba ang mga aral sa magulang para sa mga magulang at mga anak ayon sa Biblia? Alamin po natin ngayon ito sa Bibliang Katoliko. Amen! First, sabi nga, ang unang chapter natin at verse natin, Kawikaan chapter 22, verse 6. Para sa magulang. Makinig po kayo mga magulang. Ayan po umpisan po natin. Dito sa 22:6 ng Kawikaan. Ano ba ang sinasabi rito? Ang sabi rito ng Biblia po, sabi rito, mga magulang, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya ito malilimutan ang salita ng Diyos. Ang sabi po ng Biblia sa Kawikaan, ituro mo sa bata. Okay? Ang dapat niyang lakaran. Ano ang dapat mong ituro ngayon sa bata? Ano yung dapat niya lakaran na dapat mo daw ituro? Sabi po ng Biblia, tandaan po natin ito po yung mga utos ng Diyos na ibinigay sa mga propeta. Tingnan natin sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 4. Ano po yung mga turong yon? Anong sinasabi ng Kawikaan na dapat ituro sa mga bata? Malinaw, nandito po yon. Sa Ephesians chapter 6, tingnan natin sa 4 agad muna tayo. Jump tayo sa 4. Mga magulang,
Huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong anak dahil sa malabis ninyong kahigpitan. Ano sabi? Huwag sobra-sobrang higpit daw, ha? Kasi nga naman, pag sobrang higpit, nagre-rebelde yan. Pag sobra na maluwag, abay, umaabuso. Di po ba? Eto, ano sabi mismo, ha? Sabi po mismo dito ng mga apostol sa mga taga-Epeso. Sabi rito, sa halip, palakihin sila sa tuntunin at aral ng Panginoon ang salita ng Diyos. Ano sabi? Palakihin mo daw sila sa aral ng Panginoon. Ano yon? Mga Biblia po. Dito po papasok ang vlog natin. Kailangan malaman, mga magulang, paano kung wala kang alam na aral ng Panginoon? Amen? So, ang una mo sigurong gawin dito, okay, dali mo na sila muna sa misa lagi. Pagkatapos po, yan, iyayain nyo sila mag-grocery. Pero dapat, magulang. Ito po, makinig po kayo, ha? Ayan, ang sabi, turuan mo daw ng aral ng Panginoon, hindi puro material. Hello! Hindi puro education yan, saan pa mamahaling universidad yan, mga material na bagay, pera, hindi yun ang sinabi ng Biblia. Aral ng Panginoon ang ituro nyo, hindi kung paano sila yumaman at magkapera. Hindi yun ang priority ng Biblia, kapatid. Hello! Napansin nyo naman, ha, yung mga mayayaman, anak ng mayaman, binigyan ng yaman, napansin nyo. Ngayon, pagka nagkakaproblema, ayan na ang Diyos, pag nagpaparusa siya. Napansin nyo ba, yung mga mayayaman, anak mayaman, napansin nyo, nasan ni sila ngayon? Amen! Hirap sila mag-adjust. Dating mayaman nasanay sa mayaman. Ngayon, binigyan ng pagsubok ng Diyos, nahihirapan sila mag-adjust. Ito yung mga anak mayaman na hindi tinuruan kung paano ang aral ng Panginoon. Amen! Ang salita ng Diyos. That's what they call priority. Ano ba yung priority mo dito? Biblia ang sinasabi po, hindi po ako nag-uusga rito, hindi po ako nagsasabi na sa aking sarili lang. Ang sabi, aral ng Panginoon. Bakit? Kasi dito, pag inuna mo siya, ay yun naman mga kailangan niya, ibibigay din sa'yo. Amen! Palampakan natin si Lord. Ang maganda rito, interesting, mayroon sinasabi rito yung tungkol sa higpitan. Ang sabi ba, mayroon ba tinuturo ang Diyos sa Biblia na kailangan paluin ng bata? Ayan, di ba? Titagas ng ulo ng mga bata. Tingnan po natin sa Kawikaan pa rin. Balik tayo sa Kawikaan. May sinasabi, pwede bang paluin ng bata? Di ba sa ibang bansa, bawal yon. So, tingnan muna natin sa chapter 22, Kawikaan chapter 22, verse 15. Sabi rito, likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Tama po ba? Sa Biblia, no? Ngunit, sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo ang salita ng Diyos. Pansinin nyo, pwedeng paluin pala. Huwag naman lagi, huwag naman sobra sakit. Pero pwedeng paluin para daw matuto. Bakit kailangan paluin? Disiplinahan. Yung iba, di ba, ayaw papalo, ini-spoiled. Amen? Ini-spoiled nila, kaya nga wag sobra. Pero wag sobra naman luwag. Alam mo, napakabuti ng Diyos. Ang turo ng Biblia talaga, lahat ay para sa kabutihan kabutihan natin lahat, kabutihan ng magulang at mga bata. Napakaganda. Sabi ko, please i-share mo to sa lahat ng mga magulang at mga anak din. Sa Kawikaan chapter 23, may sinasabi siya, bakit kailangan paluin naman? Diba lahat naman tayo gusto natin maligtas ang bata sa kapahamakan sa lupa, kapahamakan sa impyerno, tama? Gusto mo siyang makarating sa langit na kasama mo. Ano sabi rito? Kawikaan chapter 23, verse 13 to 14. Or 13 lang pwede na. Sabi rito, disiplinahan mo ang bata, ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay. 14. Manapay ililigtas mo ang kanyang buhay, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Nagulat kayo, no? Ngayon lang narinig to. Kasi, hindi naman niya ikimamatay yung pagpalo. Huwag mo masyadong spoil yan. Huwag bigyan na bigyan ng pera yan. Hello? Huwag mo bigyan na bigyan ng kung ano-ano yan. Kasi ililigtas mo nga siya dun sa masasanay yan magiging materialistic ang bata. Tama, hindi? Tama po, no?
Wag masyadong higpit, pero wag mo naman masyadong luwagan. Ayan. Eto pa, mayroon pa bang turo ang Biblia? Tungkol naman ito sa mga, ito medyo lumalaki na. Anong ituturo? Bibigyan ko lang kayo ng mga konting ano lang dito, sa mga direction from magulang to anak. May sinasabi sa unang Timoteo, meron ka ring responsibilidad mo kasi ito eh. Pag hindi mo tinuro to mga magulang sa buong mundo ng mga Pilipino natin, kung pwedeng i-translate to, i-translate nyo po sa mga may asawang foreigner. Mas maganda kasi po may connection po ito sa kaligtasan natin. Ano ba sinasabi ng Biblia naman? Anong dapat mong ituro sa mga kababaihan naman? Unang Timoteo, tingnan po natin ha. Sa chapter 1 verse 2. Ano sabi rito? 2 verse 9. Ito, hindi marami sa buong mundo. Hello, mga kababaihan, hindi tinuturo to ng mga magulang. Pati nga magulang ay may problema dito. Ano sabi rito? Turuan mo rin sila. Sabi rito, ang mga babae. Ayan ha. Ito po yung pananamit. Na-discuss ko na po dati. Din sa previous natin. Ito yung sinasabi kong pati yung mga pananamit, mayroong turo ang Diyos. Hello? So ituro mo rin, dahil nalaman mo, ituro mo po sa mga anak mo, pati na po sa asawa niyong babae. Amen? Ano sabi rito? Ang mga babae na may dapat maging mahinhin. Ituro niyo po yung mahinhin na damit ha. Mukhang hindi uso sa Pilipinas yan. Hello? Tama po ba? Ay lalo na sa ibang bansa. That's against the Bible pag ikaw ay nagdamit ng malalaswa, kapatid. So, narinig mo na ngayon to, ituro mo sa mga anak mo. Bawalan mo sila. Bawal ang hindi mahinhin at maayos na pananamit. Tapos, maayos at maingat sa pananamit. Ayan sa pananamit, mahinhin maayos at maingat sa pananamit at ayos ng buhok. Ang pinakahiyas nila'y hindi ang mga palamuting ginto, perlas o mamahaling damit, kundi ang mabubuting gawang nararapat sa mga sumasampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Huwag mo bigyan ng kung ano naman kukurete daw sa mga alahas. Huwag mong ituro na masyado magkaroon ng maraming alahas. Ituro mo sa Kanya yung mabubuting gawa. Hello? Maka-Diyos na pamumuhay po. Ang ganda, di po ba? Tama. Ang kagandahan nito, magiging simpleng babae siya. Matututo siya maging practical. Tama, di po ba? Kasi pag ikaw pa lang, ang Biblia, sinunod nyo mga magulang, pansinin nyo. Inililigtas mo yung anak mo sa kapahamakan at dun sa pagsanay na nagiging materialism. Tama, no? Palo, pwede. Para hindi umabuso. Mahinhin na damit, simple, maayos, maingat. Pati buhok, dapat maayos daw. Hello? Nasa Biblia, wala. Nasa Biblia po. So, kailangan, sabi ko nga, kung gusto nyo nang hindi magkaroon ng pagkukulang sa mga anak, sin of a mission, ituro nyo to para daw sila ay maligtas ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin sila. Ayan. May natutunan. Yun lang po para sa mga magulang pa lang to. Ano naman ito para sa mga anak? Ayan naman. Hello. Yayain nyo na yung mga anak. Ito, sabihin mo sa kanila, mga anak, lapit kayo. Ito daw ang turo ng Biblia. Ng Diyos na nasa Biblia kung paano daw ang gawin naman ng mga anak naman sa magulang. Napakaganda po nito. Nasaan po yun? Makikita nyo kung may Bible kayo. Please, sabi ko nga, kayong mga magulang, may responsibilidad na mangaral. Ibigay nyo yung tamang tuntunan na galing sa Diyos. Mas maganda po ito kaysa sa pansarili nyo lang kakayahan. Ano sabi sa Ecclesiastico chapter 3? Ito po, pag sinabing Ecclesiastico, ito po yung aklat ni Sirach. Okay, bandang Old Testament po ito ng Bible, ng Catholic Bible natin. Sa Ecclesiastico chapter 3, ito, anak sa magulang. Mga anak, makinig kayo. Hello! Ano sinasabi rito? Napakaganda ng tinuturo po ng Biblia rito. Sabi rito, chapter 3, actually verse 1 to 15 lahat yon. Pero, babasahin ko na lang po yung mga importante. Ano po sabi rito? Sapagkat ang ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak.
Mga anak, ayan ha, ang ama mo, binigyan ng kapangyarihan, kaya siya ay naging ama mo. Binigyan daw ng kapangyarihan ng Panginoon. At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina, ang salita ng Diyos. Hello? Ituturo sa iyo ng Diyos sa Biblia, ang ama, binigyan ng kapangyarihan, at ang ama sasabihin sa inyo mga anak. Ayan, ano dapat mo daw gawin? Sundin mo yung ina, lalo na yung mga makadiyos na ina, yung mababubuting ina. Tandaan mo, hindi ka naman siguro bibigyan ng mga palutuntunin ng yung ina na ikasasama mo. Amen? Ano pa sabi dito? Ituloy natin. Ito yung benefits mo pag gumagalang ka sa iyong ina, ama. Sabi rito, ang gumagalang sa kanyang ama, nagbabayad sa kanyang kasalanan, ang salita ng Diyos. Ano daw? Pag pala gumagalang ka sa ama mo, abay nagbabayad ka ng kasalanan mo. Sarap, di po ba? Ayan, sabi ko, please, i-share nyo to sa lahat ng mga bata, lahat ng mga anak nyo. Please, i-share nyo to kung meron nasa ibang bansa sila. Napakarami nilang mapupulot dito ayon po sa Biblia. Ayan na yung mga nangyayaring ganyan. Diyos ko, baka ito na ang pagkakataon natin para makapagsisi, makapagbalik loob, para masolve na lahat ng problema natin sa pandemya. Hindi nyo alam, talagang pinapalo lang tayo ni Lord. Amen! Ngayon, eto paano sabi? At ang nagpaparangal sa kanyang inay parang nag-iimpok ng kayamanan, ang salita ng Diyos. Hello! Abay, para ka pala nag-iimpok ng kayamanan pag ikaw nagpaparangal sa iyong ina, mga anak. Ayan, makinig kayo. Hello! Para ka nag-iimpok ng kayamanan. Baba uli. Sa 5. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya ay agad diringgin ng Panginoon, ang salita ng Diyos. Narinig yun? Never heard, di po ba? Abay, pagka pala ikaw ay gumagalang sa inyo, ama, siyempre kasama na ng ina, anong benefits na naman doon? Ang mga panalangin mo daw, diringgin ng Panginoon. Hello! Please, like and share mo to. Ang sarap nito. Ngayon nila maririnig. Babauli natin. Ang nagpaparangal naman sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina, ayan ha, ito yung mga pagmamahal sa mga magulang, ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Ang salita ng Diyos. Narinig mo yan? Gusto mong humaba ng buhay, anak? Sumunod ka sa ama mo at sa ina mo. Ayan, hahaba daw ang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Ang sarap, di po ba? Gusto niyo po ba? Ang daming benefits niyan, kapatid. Sabi rito sa 7, ang may takot sa Panginoon Diyos ay gumagalang sa kanyang ama at pinaglilingkuran niya ang kanyang magulang na parang Panginoon niya. Okay? Paglingkuran mo daw na parang Panginoon mo, lalo na yung mga makadiyos na magulang mo. Kung makadiyos sila, please, igalang mo. Bakit? Igagalang mo yung ama sa salita at sa gawa. Ayan ha, galangin sila sa salita at sa gawa. At ano pa sabi dito? Upang sumaiyo ang kanyang pagpapala, ang salita ng Diyos. Ano sabi? Gusto mong pagpalain, anak? Gusto mong pagpalain? Ayan ang sabi niya. Galangin mo. Sa isip mo, sa salita mo at sa gawa mo. Galangin mo daw ang iyong ama at ina, ang salita ng Diyos. Ayan. Ito naman, mayroon pa ang kagandahan dito, kapatid, makinig kayo. Mayroon pa siya sinasabi rito sa baba, na sinasabi naman, ito naman yung mga, dito marami nagkakasala. Alam niyo yung mga magulang pinababayaan? Hello, alam niyo po yun, di ba? Sa ibang bansa, pagka yung magulang matanda na, diyan ka na sa home for the aged, wala na akong pakialam sa'yo. Tama po ba? Yung mga home for the aged na tinatawag natin. Naku, eto, malaking kasalanan pala sa Diyos yun. Eto, may sinasabi sa Biblia po kayong mga anak dyan na pinabayaan nyo, ang mga magulang nyo na kung nasa US ka man, makikinig ka ngayon. Napakaganda po nitong pakinggan. Sabi ko nga, never heard in your entire life, kaya kakaibang vlog natin to, kompletong turo at aral sa Biblia para sa ating kaligtasan. Anong sabi rito? Ibaba mo sa, dito pa rin po tayo sa Ecclesiastes chapter 3 ha. Sabi rito sa 12, anak, pakinggan nyo to ha.
Kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. Hello, kalingain hindi itapon. Ayan. Kalingain mo siya pag may matanda na at huwag mo siyang dudulutan na sama ng loob habang nabubuhay ang salita ng Diyos. Kumpleto ang sarap, no? Huwag mong dudulutan ng masama. Huwag mong dudulutan siya ng sama ng loob habang nabubuhay daw. Hello mga anak, listen, para sa inyo to. Sabi pa rito, pag paumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Understand her, understand him. Intindihin mo daw siya. Yung iba, di ba sinisigawan? Hello? Di ba inaaway? Against the Bible yon. Ayan, narinig nyo, hindi po ako nagsabi niya. Napakaganda ng topic natin ngayon. Tapos sabi rito, huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas ang salita ng Diyos. Nakakalungkot, biblical pala lahat ng mga nakikita natin sa YouTube, nilalapastangan ng mga nanay at tatay. Amen ba? Nakakalungkot yun. Mag-isip-isip ka anak, ikaw ngayon na hindi mo ginagalang ang nanay at tatay mo. Alam mo, nagkakasala ka sa Diyos, wala kang idea. Kaya nga sabi ko, napakaganda nito. I-share mo sa lahat ng mga kaibigan mo na may dinaranas ng ganito. Against the Bible po yan. Ano pa sabi rito? Ito ang maganda. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Hello! Kaya pala, pag ginalang mo, nilingap mo ang iyong ama at ina, di yan makakalimutan daw ng Panginoon. Yan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ito pa, last, ang ginawa mo sa iyong ama ay alalahanin ng Panginoon ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan. Narinig niyo po yung lahat ng mga pangangaral ng Biblia. Lahat po yun ay pag-ibig. Pag-ibig sa ama at ina at papapansin nyo rito. Lahat ng mga pagpapala, mahabang buhay, pagpapatawad sa kasalanan mo, patatawarin ka ng Panginoon. Hindi daw malilimutan ng Panginoon ang iyong mga ginagawa sa nanay at tatay mo, kapatid, mga anak na nakikinig ngayon. Ang daming benefits, yun po yung lahat ng mga turo. Para mabuo nyo po ito, nasa Ecclesiasticus chapter 3, verse 1 to 15. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, may natutunan? Ayan, hello! Ano naman ang gagawin ngayon? Siyempre, nakarinig na tayo. Ito yung sinasabi natin, pag hindi nyo po sinunod, hello, doon papasok yung sin of omission. Nagkukulang ka, magulang. Yung una natin para sa magulang. Anak, nagkukulang ka. Di ba sa misa, lagi natin naririnig yan. Ako'y nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa. At sa aking pagkukulang. So imaginein mo, ang dami palang dapat pagsisihan ng tao. Ang dami palang dapat gawin ng tao. Ang dami dapat tanggalin, ang dami dapat gawin para tayo ay maligtas. Kaya salamat sa vlog na to. Nabibigyan tayo ng liwanag kung ano ang mga turo at aral ng Diyos para maligtas ka sa lahat ng mga kasalanan niyang isip, salita, gawa at pagkukulang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin sila. Ayan, may natutunan? Siyempre, di ba? Ano naman ang gagawin namin? Ayan na, siyempre, solusyon tayo lagi, may solusyon. There is good news, kapatid. Hanggat buhay ka, kagaya na sabi ko, baka kaya ito nangyayari dahil dyan. Baka pinapalo tayo ni Lord, hindi natin alam. Although it's a signs of end times, yes, totoo yun. Nakalagay sa Biblia, Lucas chapter 21. Mateo chapter 24, nandun po. Signs of end times na yan, yung mga pandemic. So, ibig sabihin, piniprepare tayo ng Diyos. Kaya siguro binigyan ka pagkakataon na makinig dito
maayos mo, matanggal mo yung mga kasalanan niyan na nagagalit na ang Diyos, kaya pala may pandemic, hindi natin alam. Baka dahil dito naayos natin ang buhay natin. The good news is nakarinig ka. Hello? Di po ba? Buhay ka, nakarinig ka, salamat sa Diyos. May pag-asa pa tayo magsisi at maituwid ang ating mga pagkakamali. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo, may konting ano po ako rito sa inyo, may konting tawag dito life testimony. Meron po akong isang kaibigan, lay minister, nakikinig po yan siguro si Brother June. Ayan. May isang lay minister po kasama ko dyan sa Caloocan. Alam niyo po ba, na magmula nung nakarinig siya sa mga vlog natin, alam niyo po, na-realize niya, sinusulat niya lahat yung mga talata, naging interesado siya. Ano niya, ito totoo po nangyari to, life testimony, sinabi mismo sa akin ni Brad. Alam mo, sabi niya, magmula po nung nakaririnig siya lagi ng mga vlog ni Lord, hindi ko po vlog to, ako po isang lingkod lang niya. Alam niyo, magmula daw narinig niya yan, napag-isip-isip niya, kailangan daw malaman ito ng mga anak niya. Hello, makinig po kayo, napakaganda ng testimony niya. At ang sabi niya, ang ginawa niya, twice a week o 3 times a week po, silang buong pamilya nagba-Bible study na. Hindi ba nakakatuwa yun? Palakpakan natin si Lord. Yes! Binigyan niya ng pagkakataon, yung nga sabi ko, nagbigay siya ng oras dito sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa vlog natin, nang dahil dito, ang laki ng nagawa ngayon ng vlog nito ni Lord para sa buong niyang pamilya. Ngayon po talagang tuloy-tuloy ang kanilang Bible study. Napakasarap at ngayon makikita mo, dahil sa panuntunan ng Diyos, yung mga anak na sumusunod. Tandaan mo kapatid, priority. Ano ba yung priority mo sa buhay? Tingnan mo yung mga nag-priority ng mga mayayaman ngayon. Nasaan na sila? Hirap na hirap yung mga mayayaman. Lalo nang hirap na hirap mag-adjust. Bakit? Kasi dating mayaman, ngayon lugmok na. Hirap na hirap po sila. Tanggapin ang mga karukhaan na yan. Hirap na hirap sila dahil bakit? Malayo sila sa Diyos. Amen ba? Pero tingnan mo yung mga bata, yung mga magulang na maka-Diyos. Yun ang pagkakaiba naglilingkod sa hindi naglilingkod Ito po, makinig po kayo lahat dyan na buong mundo. Mga kapwa ko Pilipino, charismatic, kahit man hindi Katoliko, makinig po kayo. Yun ang pagkakaiba naglilingkod at hindi naglilingkod. Pag naglilingkod ka, tandaan mo, may pera ka man o wala. Kontento ka, masaya ka pa rin nagpupuri sa Diyos. Dahil alam mo, si Yahweh ang ating pastol. Hindi ka magkukulang. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Ayan, may natutunan. Ayan, ano pa ba yung ibang mga sin of omission natin? Mga pagkukulang. Kailangan natin malaman to Pag hindi mo ginawa kapatid mga anak, ulitin ko, mga magulang, pag hindi nyo po ginawa to, nagkakasala kayo, akala nyo lang. Biblical yon. Ano pa ba yung mga sin of omission na hindi natin alam, nagkakasala pala kami? Yan, sa susunod naman na vlog na yan. Amen! Palakpakan natin si Lord. Ayan. Please, like and share nyo to. Share nyo. Ayan, ngayon nilang natutunan yan. Ngayon po, dumako po tayo sa healing prayer naman. Ito po ay isa sa pinakamahalagang parte na tayo lang ang may ganito. Kompleto siya. Mga pagkain pang spiritual, physical at spiritual. Ito naman, sa pang-physical naman, kanina spiritual. Healing prayer. Dito po magkaroon tayong pagkakataon naman, ipagdasal kayo. Ipagdasal kayo at yayain natin ang banal na espiritu para kayo po ay para dingginan yung mga panalangin. Pero dapat sabi, magsisi muna. Jesus mismo nagsabi, magsisi muna. Kapag hindi ka nagsisi kapatid, hindi mo tinupad to, mapapahamak ka. Ngunit salamat sa Diyos, may pagkakataon ngayon makapagsisi ka. Kausapin mo siya ngayon, ipikit natin ating mga mata. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan, kung ano may pagkukulang natin sa mga magulang. Mga pagkukulang natin sa ating mga anak.
Lord, nandito po ang iyong mga lingkod. Nandito po ang mga tao na nasa live stream sa buong mundo kung saan man sila naroroon ngayon. Hinihiling ko po ang iyong kapatawaran sa kanila. Hinihingi po namin ang aming kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasala. Pagkakasala sa magulang. Pagkakasala sa anak. Hinihingi na po namin ng tawad kung ano man sino man nakaaway naming magulang o kapatid. Lord, patawarin mo po kami. Mga gawain namin mapagpanira. Linisin mo aming puso't kaluluwa, Lord, dahil sa pandemya niyan. Ito na po yata ang ginagamit yung paraan para kami magbago. Patawarin niyo kami kung dahil dito ay nagkakaganito kami. Patawarin mo niyang mga lingkod, Lord. Tama na po yung pagpaparusa. Nandito na po kami para handa na po kami magsisi, magbalik loob at magpakabanal sa pangalan mo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit, Lord. Patawarin mo kami. Patawarin mo po ang mga nandito ngayon sa live stream namin. Nagsisisi na po sila. Umiiyak na ngayon, lumuluha. Kung ano may nagawa nila sa iyo, nagawa nila sa mga magulang nila, nagawa nila sa mga anak nilang hindi kalugod-lugod sa iyo, patawarin mo po sila. Salamat po sa vlog na ito. Ginamit mo kami lahat para kami matuto ng mga totoo at kumpletong turo ng kaligtasan namin kasama ng aming buong pamilya. Lord, patawad, Lord, pinagsisisihan na po namin ang lahat ng aming mga nagawang kasalanan. Patawad, Lord, patawad. Salamat sa Diyos. Ngayon may pagkakataon pa tayo. Hanggat buhay tayo, magpa-pray over naman tayo ngayon sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Maniwala ka at manalig, may kapangyarihan ng Diyos kung kaya niya maglikha ng langit at lupa, buong mundo. Siya'y lumikha, kayang-kaya kanyang panggalingin sa iyong karamdaman at kahit anong makahilingan mo, kayang-kaya kanyang bigyan. Ipikit mo yung mga mata. Ang Banal na Espiritu ay bababa ngayong oras na to. Lord, linisin mo ang aming puso't kaluluwa kung sino man ngayon na nakikinig sa live stream na to. Hipuin mo siya, mahaba yung mga kamay, kapatid. Nandito po ang ating Panginoon, may 2 o 3 man nagtitipon sa kanyang pangalan, nandito siya sa kalagitnaan natin. Yes, may pangako ang Diyos, siya ang ating pastol, hindi tayo pababayaan. Lumapit lang tayo sa kanya, magsisi, magbalik loob. Bibigyan kanya ng pagkain, bibigyan kanya ng solusyon sa mga problema mo, kapatid. Maniwala ka. There's the power in the Word of God. Maniwala ka, makapangyarihan ng Diyos. Nandito po sila, Lord. Naglilinis ng kanilang puso at kung mahinihiling nila ngayon. Para sa kanilang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak. Iligtas mo sa kapahamakan, iligtas mo sila sa COVID-19. Bigyan ng mahabang buhay, lutasin ang kanilang mga problema ngayong pandemya. Iligtas mo sila sa dagat-dagatang apoy. Kami po ay nananampalataya, nandito ka. Binabasbasan mo sila ngayon sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Ang nakikinig ngayong oras na to, Lord, bigyan mo siya ng kapayapaan, bigyan mo siya ng kaligtasan, lalong-lalo na sa kagalingan, sa kanyang karamdaman, in the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Be healed. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Mahal na mahal ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan, kapatid. Manalig, magsisi, magbalik loob. Ibibigay niya ang lahat ng iyong mga kahilingan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat po. Napakaganda, napakasarap. Kung may naramdaman ka ngayon ng malamig o mainit na magmula ulong kang talampakan, i-share mo yan ngayon sa inyong mga kapatid, sa inyong mga kaibigan, buong pamilya mo, para marami rin mabasbasan. Ngayon, pasalamat po tayo sa Diyos. Wala tayong maibabalik.
Alam niyo po kung ano yung kalugod-lugod sa Diyos, kung saan siya natutuwa, mga kapatid, brothers and sisters. Kapag daw pinupuri mo siya, tuwang-tuwa ang mga anghel, tuwang-tuwa ang Diyos. Itaas mo yung kamay ngayon, pasalamatan siya. Let's give thanks to the Lord our God. Lord, salamat po. Salamat buhay pa kami. Salamat may kinakain pa kami. Salamat sa vlog na to. Ang dami naming natutunan. Lord, thank you Lord. Thank you Jesus. Thank you to the Holy Spirit. Salamat Lord, ginagamit mo ang iyong lingkod para mapagpalaganap ng mabuti mong balita ng kaligtasan dito sa lupa para na sa langit. Thank you Lord. Thank you Jesus. Yes, thank you Lord. And now, let the weak say we are strong. Ibabangon ka ng Diyos. Malakas ka na, ibabangon ka sa lahat ng problemang yan. We are rich in God's love. Ayan na, ang mga pagpapala sa pagkain, pinansyal na yan, ibibigay ng Diyos. Unahin mo lang siya. Thank you Lord, thank you Jesus. Yes, you are strong now. Tanggalin mo ng panic, tanggalin mo ng stress, anxiety. Kung ano man ang maalalahanin, tanggalin mo, nandiyan ng Diyos. Siya ang ating pastor, hindi tayo magkukulang, kapatid. Thank you Lord, thank you Jesus. Manalig ka at manampalataya. Lakasan mo ang faith mo. Lakasan mo ang faith mo, kapatid. Hindi siya natutulog, nandiyan siya sa tabi mo. Ano sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and everything will be added unto you. Unahin mo daw siya. Don't forget, Holy Rosary, Holy Mass. At itong vlog na to, araw-arawin mo, kapatid. Magugulat ka sa milagrong ibibigay niya sa iyo. Amen! Palakpakan po natin si Lord. Uli, sabi ko nga, please like and share this videos. Kasi ito lang paraan natin ng paglilingkod sa Kanya. I-share mo ang mga mabuting balita niya. I-share mo, please, and click the subscribe and click the bell button at yung notification para marami po kayong malaman at ma-update kayo sa lahat ng mga vlog natin, lalo na yung mga new videos. Ngayon po, may isa po akong bonus. Ayan na naman tayo, di po ba? Ito ang purpose natin, ay makarating ang lahat ng tao sa mundo. Iisa lang naman po ang kainatnan natin. It's either hell or heaven. Hello! Sinong gusto makarating sa langit? Taas ang kamay, nakikita ka ni Lord. Pag sinabi niyang gustong makarating, ayan ha, magsisi ka, magbalik loob ka. Ayan ang sabi niya, sundin mo itong mga vlog na to, sundin mo yung mga sinasabi namin sa Biblia. Ikaw ay makakarating doon. Etong good news. Ano ba yung nandun? Muli, dati nakita na natin sa previews kung anong nasa langit kasi po may information po ang Biblia dyan. Mismo nakita ni San Juan yan sa Book of Revelation. Ito yung, tandaan po natin ang Biblia, may istorya siya nung una at itong mga parating. Ito yung parating na mangyayari. Nakita niya yung langit. Ano yung nasa langit? Pahayag chapter 21 verse 21. Napakaganda nito, kapatid. Sabi ko nga, dito kumpleto tayo. Mga kasalanan dapat tanggalin at kung ano ba yung purpose natin, ano ba yung nasa langit na minimitihin natin lahat. Alam mo kung ano nandoon, nakita mismo ni Prophet John, Apostle Juan, sa Book of Revelation, ulitin ko, chapter 21, verse 21. Ano daw ang sabi doon? Sabi rito, nung makita niya yung langit, bagong Jerusalem, perlas ang 12 pinto. Ha? Iba po ito yung sinabi ko dati. Ito po yung kabuuan, ha. Pero ito may binanggit pa siyang isa. Perlas ang 12 pinto. Ang langit, ito po yung langit, ha. Natitirhan ng mga nagsisi, nagbalik loob. Bawat isa yari sa iisang perlas, lantay na ginto ang lansangan na lungsod. Ano ibig sabihin nun? Lantay, ibig sabihin nun pure gold. Ang lansangan ng lungsod daw ay pure gold at kumikinang na parang kristal ang salita ng Diyos. Ano yung nasa langit? Lalakaran mo. Ginto na, kapatid. Amen! Palakpakan natin sila. Sino gusto ngayon makarating doon? Kaya ngayon ay sinasabi ko, kapatid, hindi ka sumusuntok sa buwan. Itong vlog na po ito, malalaman mo lahat. Yung purpose natin is, ang heading natin doon, heading forward.
going to heaven. And sasabihin ko sa inyo lagi, kung ang dami pa niyan, kung ano yung nandun. Narinig nyo? Lalakaran mo. Lalakaran mo, pure gold, lantay na ginto. Purong ginto, pure gold in English, ang lantay na ginto. Ay Diyos ko, sino bang ayaw doon? At ito, tandaan mo kapatid, pag ikaw nagsisi, nagbalik loob, naging makadiyos ka, inuna mo siya, sinunod mo ang lahat ng mga utos niya. Sabi ko nga lagi, mas mayaman ka pa kaysa sa mga mayayaman ngayon nasa lupa ng mga bilyonaryo. Sila, itong mga walang Diyos, walang ginawa kundi pera, pera, pera. Mamamatay sila, hindi nila madadala yon. Ikaw mismo, nakikinig, laging nakikinig, naglilingkod, sumusunod sa Diyos, mas mayaman ka pa sa lahat ng mga bilyonaryon dito sa lupa ng walang Diyos. Amen! Palakpakan natin si Lord sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen! Ayan, see you next vlog po. Be safe and God bless us all.